Hi guys! Good morning! Well, good afternoon na pala. Kagigising ko lang kasi kaya akala ko good morning pa rin. Okay, today's our topic ay magdala ng pocket money. Bakit kailangan magdala ng pocket money kung ikaw ay pupunta ng ibang bansa? Okay? Ito po ay hindi lang dahil kung pupunta ka na ibang bansa, kahit saan pang lupalop ng daigdig, mundo ka pupunta, kailangan magdala ng pera, ng pocket money, okay? Lalong-lalo na kung ikaw ay magpupunta ng ibang bansa. Ito ay nai-advise ko na sa inyo ngayon kasi naranasan ko na. Ako, nung bata pa ako, nag-abroad ako ng bata, di ba? Yun, wala talaga nag-ano sa akin, nangaral sa akin ng mga ganito na kailangan na, Ining, ikaw ay magdadala ng pera, magdadala ka ng pocket money. Alam mo yun, natuto ako sa sarili ko. Buti na lang ako marunong talaga ako mag-observe. Yan, madali ako matuto. Well, third times na, hindi rin ako madaling matuto. Sorry, ganun. It take 1 year bago ako matauhan. Yun. So, sometimes, sometimes lang yun. Pero ngayon, magaling na ang lola nyo. Yan. Magaling na akong matuto ngayon. Magaling na akong magmasid ngayon. O, ito yung sinasabi ko sa inyo, no. Nung bata pa ako, nag-abroad ako, sinasabi ko sa inyo, wala talaga akong dinalang pocket money. Akala ko kasi, pagdating ko ng ibang bansa, automatic na yun idudulot sa akin lahat. So, ito na nga. I was young, pumunta ako na ibang bansa noon. My very first country na napuntahan ko ay Korea. Yan, Korea yan. I was in my, ilang taon ba ako noon? Magto-21 pa lang ako nung time na yun, nang pumunta ako ng Korea. Yes, fresh na fresh. Yan, bagong-bago pa lamang ako. So, eto na nga, nung umalis ako is, yun yung tinatawag na no placement fee. Yun. Fly now, pay later, kumbaga. Yun. So, pagdating ko doon sa Korea, 3 buwan akong hindi sumahod. Grabe, akalaan nyo yung 3 buwan. Buti na lamang at kami ay pabahay naman, pakain. Yun na, napakain talaga, no? Pero yung ibang bagay, halimbawa kagaya ng mga personal things, sabon, panligo, deodorant, pangkilikili, at kung ano pang mga personal things mo, hindi nila ibibigay sa'yo yun. Kaya nga sabi ko is, kailangan magdala kayo ng pocket money talaga kasi para may bilhin kayo. May pangbili man lamang kayo. And then yung mga pagkain na halimbawa gusto nyo pag nasa labas kayo at nag-aya ang mga kaibigan na lumabas, syempre, alam nga naman ikaw ay ibili din nila ano yung nanay mo or kapatid mo, di ba? So, nakakahiya. And then, halimbawa, gusto mo ng cellphone, hindi rin yun provided. Kaya dapat ikaw ay magdala talaga ng sarili mong pocket money. Magdala ka ng, halimbawa, i-convert mo na yung iyong pera sa dollars or, well, nung time na yun is, ang gamit namin is, 2 klase ng pera. Korean at saka, yun yung won, at saka dollars. So, mas maganda, ipa-convert mo na ng dollars kasi dollars naman ang gamit mas madalas. Yun. Ano ba yan? Tinanggal ko muna yun, no? Yun nga, dollars ang gamit. So, ipa-convert mo na sa dollars para may panggastos ka. So, ito na nga, ang lola mo, dahil nga ako ay bata pa lamang noon, hindi pa masyadong nabubuksan ang aking mga kaisipan, wala pa akong alam sa maraming bagay, yun. Dumating ako doon na sabi ko sa inyo, ni single penny, wala akong dala. So, wala akong dalang pocket money, as in, napakatapang ko talaga, no? Ang galing-galing ko talaga. Pumunta ako na ibang bansa na wala talaga akong dala ni piso. Wala akong dalang ni pisong dolyar man lamang. So, sabi ko sa isip ko, akala ko pa nung una, kasi nga hindi naman ipinaliwanag sa amin na pagpunta mo ng ibang bansa, ikaw ay sasahod na. Or hindi ka pa sasahod ng 3 buwan. Akalain mo yung 3 buwan, grabe. Paano ako nakasurvive ng 3 buwan nang wala man lang sahod? Pero, nakasurvive ako. Yun nga lang, with kasamang iyak. Yun. At talaga namang, anong tawag dito? Mga times na ako ay umiiyak dahil sabi ko, oh my God, wala man lang sabon panligo. Wala din akong dalang, well, meron pala ako, nagdala ako ng mga sachet, mga sachet na toothpaste. Wait, ang dami ko palang muta.
Yun, may dala pala ako mga sachet na toothpaste, shampoo, sabon. Pero hindi siya good for 3 months. Kumbaga, parang wala pang isang buwan ay naubos na lang aking mga kagamitan sa katawan. Siyempre, kailangan ko ng deodorant, diba? Baka magamoy kilikili ako doon in 3 months walang sahod. And then, sabon panligo, shampoo, conditioner, ganyan. Wala din ako noon. So, ito na nga, 3 months. In 3 months, dahil, wait. In 3 months, dahil nga ako ay, wait, ang kati talaga. In 3 months, dahil nga ako ay wala ng kaperahan, tapos sabi ko, hala, wala doon talaga akong pambili ng Tapos hintay ako ng sahod ko. Hindi nga ipinaliwanag sa akin na 3 buwan pala akong sasahod. So halos yung kalendaryo ko ay markahan ko na kada kada kinsenas katapusan dahil akala ko ang pasahod ay kinsenas katapusan. Tapos sabi ko, wala pa rin. Ikalawang buwan, wala pa rin. Ganun pa rin. Pangatlong buwan, wala pa rin. Hanggang sa ika-4 ng buwan, yan. Dumating na ang aking sahod. Dumating na ang aking employer na naka-American suit. American suit. Ayan, naghatid ang envelope. Kasi hindi uso doon sa Korea ang direct deposit, ganyan. So talagang cash na i-deliver sa iyo ng iyong employer. So pumunta siya sa pinagtatrabahuhan ko noon at hinanap niya ako at yun nga, iniabot na sa akin ang aking sahod. Na talaga namang makaiyak-iyak din ako dahil ang unang sahod ko sa loob na ikatlong buwan ay magkano $300? No, not even $300. Grabe. Wait, kwentahin muna natin. Tangin na. So, binapamura ako. $150 lang ang binigay sa akin na sahod after 3 months. Ay, sus, Ginoo. Talaga ako yung umiyak. Sabi ko, bakit dito lang po yung sahod ko? $150. Sabi kong ganyan, sabi ng employer. Well, sa isip ko lang yun, hindi ako nagtanong. Kasi, nung time na yun, takot din ako magtanong. Ang natutunan ko naman in my life now is palagi kang magtatanong, huwag kang matatakot na magtanong kasi karapatan mo yan. Yung iba sa Pilipinas, itong pakulo nila, huwag kang magtatanong kasi bawal daw magtanong. Grabe. Bawal na malaman mo ang karapatan mo. At kapag tinanong mo sila, para sa karapatan mo, sasabihin wala ka ng utang na loob. Hindi totoo yun. Hindi mo utang na loob yun dahil pinagtrabahuhan mo yun. So, yun na nga. Grabe, hindi ako nagtanong. Dinimdib ko yun, kinimkim ko yun. Sabi ko, bakit 150 lang? Pero buti na lang. Sabi ko, buti na lang kahit naman, kaysa naman wala akong sahod. Sabi ko ganyan. So, tinanggap ko na at least nakabili ako ng mga gamit ko sa katawan, mga sabon sa katawan, shampoo, conditioner, ganyan. At kung mga ano-ano pa. And then, doon ko rin na-realize na ang $150 pala hindi rin sapat sa ibang bansa. Napakaunti lamang yan. Diyos ko, grabe, ang bilis. Ubus agad in just one day. Kasi nga, syempre, dollars conversion or won conversion, hindi siya Philippine money. Syempre, yung mga gastusin is kulang. Yung mga expenses kulang. So, bumili ako, naubos na agad sa grocery yung aking pinagtrabahuhan. Yun, tapos bibili pa ako ng cellphone, diba? Magkano din ang cellphone nung time na yun. Sabi ko, wala stick. Parang pumunta ako dito para maging slave. Sabi ko nung una ko. Yun ang una kong sabi noon. Halos mangyak-ngyak ako. Sabi ko, ganito na bang worth ng slave ngayon? Sabi ko, ganyan. Yun. Pero in my, sandali naluluha ako. Yung allergy ko kasi kaya naluluha ako. Anyways, ito lang nga. Dumating ang ika-5 buwan. Ika-5 buwan, ayan, sumahod na naman ako. Ayan, nagtuloy-tuloy na. Medyo lumalaki na yung sahod. And then, hindi pa rin ako natuto sa pera. Kasi nga, syempre, pag first abroad mo, para kang ano tawag dito? Parang medyo i-enjoy mo muna yung buhay mo, yung kinikita mo. Kaya parang ang pagpasok ng pera ay hindi ko ganun pinahalagahan. Parang ginastos ko na lamang ng ginastos, binili ko ng mga bagay na wala namang kapararakan. So yun din ang natutunan ko. Kailangan is mag-ipon ka talaga. So hindi ko inipon yun. Talagang as in gastos dito, pulubi later. Ganun ang nangyari sa akin nun. At talagang wala pang 15 days, ubos na ang sahod ko. So yun, magdala. Yun ang payo ko, no? Magdala ng pocket money sa ibang bansa. And then number 2 is mag-ipon ng pera dahil kailangan talaga ng ipon. Ipon is life. No matter
no matter how much your salary, kahit pa yun ay maliit, kahit pa yun ay, lalo na pag malaki ang sahod mo, talagang mag-iipon ka. Magtabi ng kahit ilang porsyento ng sahod. Dahil mahalaga yan kapag ikaw ay nangailangan, okay? Mahalaga yan para pag ikaw ay emergency, in case of emergency para sa sarili mo, halimbawa, magsara yung pinagtatrabahuhan mo. Halimbawa, kasi yung trabaho pala namin, hindi rin pinaliwanag na parati siyang magsasara or parati siyang minsan ay hindi man kami ang magsara, yung mga customer namin ang sarado at hindi sila makakalabas. Yun, parang ganon. So, kaya walang kita. Kaya yung mga times na ganon, kailangan ay meron kang naitabi para may madudukot ka. Yun. So, hindi rin ako nagmarunong nung time na yun. Hindi ako nagtabi. So, yun ang number 2 na kailangan gawin, no? Ano pa? Ano pa kailangan? Number 3. Number 3. Yun. Yun nga. Palaging, ano ka dito? Alerto ka talaga sa lahat ng mga gastusin mo. Yun. Kailangan na alam mo yung mga expenses mo, magsulat-sulat ka din, magkwenta-kwenta din para hindi ka na anong tawag dito, na over budget. So lagay ka nung parang magsulat ka ng budget mo for the month and wag mong pipilitin mo talaga na wag gastusin lahat. So yun lang po ang aking may advice ngayon. Sa susunod na lang po ulit. Bye!